Pokemons nyo? Buti ba ang mga Pokemon hinahanap samantalang ako? Ano? Samantalang ang ano? Oo, walang kumahanap sa kanya. Oo, wala. Wala pag-ibig. Okay, magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, mag-uusap na naman tayo tungkol sa batas. Ayan na. Kami po inyong mga kasama. Ako po si Dennis Atenor Jr. At ako po si Bien Dacles. At ito po ang Legal Minds. Sino ang ating mga kasama? Bien, Alright, of course. ito na ang kaninang sumisilip-silip pa. Ang ating nag-iisang Wala attorney ka pa rin Pokemon Go, Tony? Wala. Wala. Kailangan na niya makilala ang Pokemon. Oo, makilala mo na siya. Si Attorney Pogi, Attorney Mark Tolentino. Hello, good day sa lahat. Ayan. Yan. Tapos yung mga Pokemon goers, Pokemon Goers. Pokemon. Meron ka na ba, attorney? Wala ba? Wala pa, mamaya. Pag-aaralan na ni Attorney yan. Pag uwi sa bahay. Okay, magandang pag-uusapan natin. Ayan! Lalo-lalo na sa mga OFWs na nagkakaroon ng problema sa ganito. Hindi lang, yung mga kababayan din natin. Oo. Yung mga nakakasuhan ng staffa dahil dito. Saka yung mga nagbabayad ng mga cheque dyan. Ayan, oo. Ito yung tinatawag natin mga bouncing checks. Yan. Yan, Okay, ito na. pag-uusapan natin. Dahil dyan, ito na ang ating hashtag HQOTD, ang ating katanungan. Ako, ito, palagay ko, problema niya talaga to. At gusto niya, o kaya naman, itong nagpadala na to, gusto niya magkaroon ng cheque. Ito na. Paano mo ba? Akala ko ba problema to? Bakit na bouncing check? Bakit gusto niya magkaroon pa ng cheque? Kasi may mga ano siya, may mga questions siya tungkol sa ano. Anyway, ito, sige, basahin ko muna. Parang na, pag dati no, noong mga 80s, 90s, pagka nakasuhan ka ng bouncing check, parang social ka, no? Oo, ibig sabihin you're rich. Oo, nagbabayad ka ng cheque. Ngayon, hindi. Parang hindi naman nakakahiya na ganun. Correct. Ngayon, nakakainis na. Oo. Ito, sige, ito na ang kanyang hashtag HQOTD. Paano po ba malalaman kung ang cheque ay tatalbog o walang visa? May mga kaukulang papeles o dokumento po ba na dapat i-check bago tanggapin ang checking i-issue sa'yo? Kahit ano or kahit sino po ba ay may karapatang mag-issue o magbayad sa pamamagitan ng cheque. So yung cheque kasi is parang kapalit yan ng money. Okay? That's why yung cheque, kung mag-apply ka ng checking account sa bangko, hindi immediately ibibigay sa iyo yung cheque. Normally, parang i-check pa kung may kakayahan kang mag-maintain ng money sa bangko. Pero hindi na ngayon, attorney? Very strict na ngayon ang mga bangko. Ganun? Yung mga smaller banks, not as strict as bigger banks. Okay. Kasi nag-apply kami, hindi ganun ka Okay. Hindi ganun hirap na kahirap. eh. Hindi, kasi you have a money. And pangalawa, I like that. Alam na, sigurado na kasi I like it. I yun. like it. I like that, ha? Okay. Meron Please kasi continue. ganun. Please continue. Baka iba kasi na-discriminate. Okay. Itsura pa, wala daw kaya. the first, you can apply, for example, may bank account ka, then 6 months na maintain mo yung account mo na yan. So if you apply, immediately. Wala nga. Wala yan, wala yan. But for example, Actually, kulang nga yung bangko nila. Kailangan ko na isa pa. yan. Sobrang dami pera. Unlike sa iba, walang account sa bangko na yan. Pupunta sa bangko, may ID, then mag-open ng checking account, hindi ka talaga Hindi ganun pagbibigyan. kadali. Hindi yan. Kailangan you have to maintain at least 6 months. Okay, yun yan. Ngayon, very strict ng bangko ngayon. Oo. Any correction sa cheque, hindi na tinatanggap. Yan yan. Kahit konti correction lang, wala na yan. Wala lang dati na may countersign lang, okay na. Ngayon, hindi na. Ngayon, very strict na yung bangko. Okay, please take note, itong BP22, pag na tumalbog yung cheque mo, yung talbog, hindi parang basketball na tumalbog. Ang ibig sabihin, bomb check yan, rubber check. When say rubber check, walang cash involved. Pondo. Walang Hindi siya, pondo. ano lang. Walang pondo. Papel Yan lang yan. talaga siya. Sabi ng ating saligang batas, walang nakukulong sa utang. That's why itong BP22 dati, kine-question ito sa Korte Suprema. Bakit daw na pag-issue mo ng cheque, bakit makulong yung isang tao? Na sabi ng ating saligang batas, walang nakukulong sa utang. Sabi ng Korte Suprema, hindi naman siya pinarusahan because hindi siya nagbayad. It is not a violation for his failure to comply his obligation. But pag-issue niya ng bounce check, yun ang grave men of the offense. Yung documentation, ang problema. Yun ang Yung issue ng document BP22. mismo. Ang issue ng BP22, hindi yung hindi ka magbayad sa utang mo. Kung hindi, nag-issue ka ng cheque na tumalbog. Ayan. So, paano ka maging makulong ng BP22? Ito yung mga issue eh. First, kailangan nag-issue ka ng cheque. Okay. Pangalawa, tumalbog. Okay.
Pangatlo, kailangan yung nag-issue ng cheque should be notified in writing na yung cheque mo tumalbog. Kailangan may May issue pa ng notification. ganun. Kailangan may demand letter. Oo. So yung responsibilidad na yun, nasa bangko? Hindi. Yung Binayaran. binayaran mo. For example, may cheque Okay. ka sa akin. Oo. Si Dennis Antinor, may cheque sa akin. Oo. Dineposit ko sa bangko, tumalbog. Anong gagawin ko para mademanda ko si Dennis? Kailangan mo ano pa ng Sino Sunod document. mo ng Tinay- demand letter. Oo. Bibigay ko sa iyo yung demand letter. Okay. Informing you na may cheque kang in-issue itong date na ito. Pinipresent ko sa bangko mo, tumalbog. Kasi no insufficient funds of money. Tapos, na-receive mo yung demand letter. Kailangan yung demand letter na-receive mo. Okay, yun Personal yan. ba yan, attorney? Pwedeng personal, kung wala ka, pwede yung Ipapadala. Okay. But kailangan may certification yung post office na natanggap mo. Okay. So, ibig Or sabihin, at least natanggap ng kasama niya. ibig sabihin, attorney, kailangan snail mail, hindi pwedeng email yan. Yan, hindi pwede. Hindi pwedeng email. Kailangan in writing. In writing talaga. Okay, kasi in writing, kailangan paper, hard copy talaga. copy. Yun yan. So, pangalawa, itong BP22, kung mag-file ka ng kaso, unlike sa other criminal cases, pag criminal case kasi, for example, rape, estafa, mga libel, mga ganyan, walang filing fee kung mag-file ka ng criminal case. Pag-file ka ng affidavit complaint sa fiscal's office, mag-take out ka doon, tapos na. Walang filing fee. Magbayad ka lang sa abogado mo kung private lawyer. Kung wala kang abogado, mag-file ka lang doon, walang filing fee. Okay. But BP22 may filing fee. Yun yan. okay, okay. Exception yan. Pangatlo, for example, kung nag-file ka ng BP22, iakyat yan sa korte. Normally, pag criminal cases, pag yung kaso mo iakyat sa korte, automatic or normally ang court will issue a warrant of arrest. Di ba? For example, rape, sexual harassment, libel. Pag nag-file ka ng kaso, then yung kaso mo naakyat sa court, the court, as a general rule, will issue a warrant of arrest. Pero pag BP22, walang warrant of arrest. That's why hindi ka dapat matakot kung may BP22 case ka. Hindi automatic warrant of arrest. Yung warrant of arrest will only be issued by the court kung your presence is sa court, kailangan, pero hindi ka pupunta. Pero sa normal cases, pag criminal cases, may warrant of arrest except BP22. Pang-apat, sa BP22, walang whole departure order. So, yung mga OFW, Pwede kang Okay lang. tumakas pa okay lang yan. Kasi ang BP22, under yan sa MTC, Municipal Trial Court. And the Municipal Trial Court, walang authority to issue whole departure order. So, okay lang yan. Relax lang. Ito pang-apat. Pang-lima, penalty and fine. Ang penalty kasi, sabi ng batas, discretion ng ating korte. Pwedeng fine, pwedeng kulong, or both. Depende sa situation. Kung fine, not more than double the value sa cheque. Double, but in no case, it should be 200,000 pesos. Not more than double. Not more than double, but in no case that it should be 200,000 pesos. So it means, ang pinaka-maximum per check is 200,000 pesos fine. Sino magdidesisyon nun? The court. Yung The court court. mismo. Or kulong. Kulong 30 days up to 1 year per check. Per Per check. check. Per check. Kung marami ka na issue. So it means, pwedeng fine lang, pwedeng walang kulong. So depende yan sa discretion ng korte. So hindi immediately na makukulong ka kung may cheque kang in-issue. Kasi ang court pipili sa dalawa. Fine or kulong or both. Discretion ng court. We are talking, attorney, Mabait na yung parang inosente yung nagbigay ng cheque na bouncing check pala siya. The mere fact that you issue a check, there is a presumption that you have knowledge. Alam mo. Alam mo na walang laman yan, tapos nag-issue ka ng check. There's a presumption that you're in bad faith. So hindi po pwedeng i-depensa na, akala ko may pera ko eh. Oo. Akala mo lang yun. Saka malay mo naman, attorney, na biktima rin siya ng bouncing check dahil may binagbayad sa kanya. Pinasa niya. Pinasok niya ngayon doon sa pag-aakala na yun ay may pondo rin. Yes. Since na 3 days ang clearing, Yan. on the second day, hindi pa cleared yan. Tapos sa pag-aakala ko may pondo yan dahil nagpasok ako dyan, which is also a bouncing check.
Pag Hindi ba na-bounce, pwedeng- pag nag-bounce yan, that's why requirement na may demand letter. Demand letter, bibigyan ka at least 5 days, bayaran mo kasi tumalbog. So bibigyan ka pa ng ano, O, 5 ng days. At least may panahon ka pa. From the receipt of the demand letter. Pag ayaw mo talaga magbayad, doon ka palang idemanda. Kung ayaw mo lang Oo. Oh. Pero paano pag tinakasan mo yun, But please take note, iba ang BP22, iba ang estafa. Okay. So it means, pwede ka mademanda ng BP22 kasi tumalbog yung cheque mo. At, estafa. Pwede ka mademanda ng estafa. Iba yung estafa or swindling. Bakit? Itong swindling, kailangan bad faith ka. Ang BP22, good faith or bad faith is not a defense. As long as you issue the check, yun na yun. Pwede ka nang mademanda. Liable ka na ng BP22. But in estafa, kailangan yung utak mo kriminal. Utak mo kriminal na panuloko. Ibig sabihin, you're doing it for business na talaga. Hindi, yung utak mo Parang- talaga kriminal. For example, ano example ng BP22? O ng estafa. Very common example sa estafa. Kumain ka sa restaurant. Tapos, Hindi mo binayaran. tapos nag 1, 2, 3 ka. Ayan, oo. That's Tinakasan estafa. mo. Ginain mo na eh. 1, 2, 3, go. Oh, 1, 2, nag 1, 2, 3 ka. Hotel. Check-in ka sa ano hotel. yung 1, 2, 3? 1, 2, 3, go. Takbo. Oo, pagkatapos kumain, 1, 2, 3, takbo. Ganon. Oh, no, dos, tres, takbo. 1, 2, 3 ka. Parang sa mga jeep lang din yan. Oh, yan. 1, 2, 3 ka rin. Oh, yan. Oo. Ano yung sa 1, 2, 3 sa jeep? Ganon din. Sumakay, oh, yan, yun. estafa yan. Sumakay ka ng taxi. Yung 4, 5, 6 wala naman. Wala. Wala 1, 2, 3 na lang. yun. Parang lang 5, 6 lang din tayo. Yan, yan, pinaka-common. Pinaka-common. 5, 6 Bombay na yon. Oo, iba na yun. Nagbebenta ka ng something, for example, misrepresentation. Nagbebenta ka ng juice. Ang sarap ng juice na yan. Expired na pala. Oo, kaya may healing powers daw. Yung healing yung juice. Yun pala Or wala. nagpakilala ka na, si Kuan, si Presidente, kilala ko yan. Textmate ko yan. Just give me money para transaction. Hindi pala totoo yun. That's estafa. Iba sa BP22. Sa BP22, the mere fact that you should check, you can be liable. But in estafa, kailangan i-prove mo pa sa korte that yung utak mo criminal. And because of that utak criminal, you cause damage to your kapwa. Ayan. Pagka utak kriminal, meron ba siyang kinalaman sa track record? Ay, hindi. Yung utak criminal, yung action mo sa krimen. Parang Kumbaga may intention ka talaga na manloko. May intention ka na manloko. Iba yung business transaction. Kasi may iba kasi na, Pero you can always deny that, na yung of course, intention. you can deny it, but the other party can present evidence na you have intention to do criminal act. Lalo na kung marami na Yes, sila. but iba sa business. For example, tayong dalawa, partner sa business, nalugi yung negosyo. Can you file stuff against me? For example, ako yung nakumawak ng negosyo? Hindi. Kasi we are partners. And Yes. pangalawa, in business, there's no guarantee. Tama. In business, Pwede there's no bumagsak guarantee. talaga yan. In investment, there's no guarantee. Yes. So there's no estafa. Yung estafa, yung very common example ng estafa, for example nga yung nag-misrepresent, gano'n. So that's estafa. But kung business, there's no guarantee. Kung malugi man yung negosyo na yan, thank you. It's not estafa. But in BP22, good faith or bad faith is not a defense. The mere fact that you issue a check, you can be liable. Para sa patunayan na talagang meron kang intensyong manloko. Hindi na yan, irrelevant na yung may intention kang manloko. The mere fact that you issue a check, liable ka na ng BP22. Kaya dapat, bago ka mag-issue, siguraduhin mo may pondo ka. Yes, siguraduhin mo may pondo ka. So that's why, ang moral lesson, if you issue a check, kailangan may listahan ka. Di ba, mostly ang cheque post-dated. Yes. So that's why, may ilista mo. Nilalagay mo yung number nun Ilista mo lahat yon, yung mga in-issue mo on that day, may date. Kailangan on that date, example, nag-issue ka ng 10,000 on that day, kailangan may laman yan. Okay, kung walang laman, manghiram ka, ipasok mo doon. Para walang problema. Walang problema. You should be a responsible check holder. Balikan ko lang sinabi mo kanina, attorney, kailangan malaman nung nagbigay nung cheque na nag-bounce ang kanyang check. Yes, yes. Okay. Anong grade? Paano kung wala siya dito sa Pilipinas? That's why demand letter. Or umalis na siya? Demand letter. Okay. Demand letter. So, yung demand letter, hindi naman kailangan siya talaga ang nakatanggap. Kahit kasama niya sa bahay, okay na yun. Pero paano masasagot yun, attorney? Oo nga. Paano niya masasagot kung wala naman siya sa bahay? Hindi. For example, may cheque, tumalbog. Perma niya, tumalbog. The cheque itself is a contract.
Don't forget. Okay. Check itself Oo. is a contract. Parang kasunduan na yan eh. Oo, Oo, di ba? Yan. ito may bayad na. Pag tumalbog, tatalab mo ng demand letter, wala siya tumakbo siya eh. Oo. Pero nandun yung nanay niya. Oo. Nakatanggap yung nanay niya. So, yung perma ng nanay niya na natanggap yung letter, i-attach mo sa complaint yun. Yun na yun. So, pero 5 days na yun, magka-count na Oh, yung yes, 5 yes. Pwede days. mo sabihin na hindi binigay sa akin ng nanay ko eh. Sabihin Hindi, naman ng So, nanay, or hindi na hindi ko kwento sa kasi akin. alam kung nasan siya eh. No? A person with discernment ang sabi ng batas eh. Of Eh di kulong nyo na lang yung nanay ko. Sabi Hindi, niya. kung binigay mo sa isang minor, pwede excuse Pwede, yan. pwede. But kung nanay mo, hindi na minor yan. Oo. Except kung yung nanay mo may problema sa utak. Kailangan mapatunayan. Ay, madali yun. Madali yung mapatunayan. Oo, Correct. ganon. So, ibig sabihin pala, ang remedy mo dyan, tumakbo ka ng tumakbo at huwag ka magpa-receive. Di mas maganda, huwag kang mag-issue ng cheque. Oo Huwag ka mag-issue ng naman. Oo check. naman. Huwag mag-issue ng cheque. Basta hindi ka sigurado kung may pondo o wala. Uso yung cheque ngayon. Lalo, for example, bibili ka ng mga lupa. Yes. Condominium. Yung mga installment dyan. Oh, cheque yan. Oo, saka pinipirmahan mo yun, Correct. marami. Oo, ang dami. 4 years to pay. 4 years cheque din ang issuehan mo. Oo. So, kailangan may pondo ka. Kung wala kang ganon, better, huwag na. Oo. Alam mo na, naalala ko tuloy ako. Parang Ako, statement lang yun. ako no yung bagong DJ ho nun sa Pangasinan. Merong mga bangko na pumupunta na, maghiram ka sa bangko namin. Madali lang. Ano ka nang, magbigay ka ng ganito, magbigay ka ng ganyan, pairamin na kita. Sabi niya ganun. Di ang check discount. Alam mo yung check discount? Yung sabi mo check discount. For example, issue ka ng cheque, 10,000. Bibigyan ka ng 8,000. Mag-issue ka ng cheque sa akin, Yes. 10,000. I'll give you 8,000. Yeah. Yan ang tinatawag na check discount. discount. Pagkatapos, yung cheque, pag tumalbog, demanda kita. Ganun. Ganun yan. Pero malungkot yung nangyari sa akin eh. Kasi nung pinahiram niya, hindi ko alam kung 20 o 25,000 eh. Kasi ano pa lang, binata naman ako, DJ ako noon. Pinabayaan ko. Pinabayaan ko. So, tapos one day, I realized na mali talaga. So, biniyaran ko siya, naging ako, religiously, talaga nagbayad ako ng ganun. On the day na matatapos na, ano ba pangalan ng bank? Prime Bank yata. Sa ano to, no? Sa province ito. Oo, sa province. Yung pinaka-last na payment ko, mabubuo ko na, ang nabayaran ko dun, parang 40,000. Yaman mo pala. Malaki. Ngayon, Galing sa talent. ito masakit, attorney. Nung last payment ko na 500 pesos, hinanap ko ngayon yung hinanap ko pa yung kasi doon lang malapit yun, nangungulekta. Hinanap ko, punta ako sa bahay nila. Nadatnang ko yung asawa niya. Ay, pakibigay ito. Para sa ito? Sa asawa mo yan, ihulog ko yan. Sige, alis na ako. Yung pala, on that day, sarado na yung bangko. Ay, Lugi. oo. Lugi bangko. Naparaan. Ang masakit, 3 kaming humiram. Ako lang itong religiously nagbabayad. Silang dalawa hindi nagbabayad masyado. Dahil nagsarado na, kalimutan na yung utang nila. Kumikita yung yung tumatang. Pero takot ako nun dahil lang panakot talaga sa akin nun, bouncing check. Bouncing check. Kasi yan. nakapirma ako dun eh. Yun ang yung ang business ngayon na check discount. Check discount. Okay, yun yan. I'll give you 8,000, you issue me 10,000 pesos worth of check. Yan. Pagtapos may date yun, post-dated, i-deposit ko. Pag tumalbog, demanda kita. Ganun yan. So may mga harassment. Another, more or less in check. May stale check. Yung stale check, 6 months. Kailangan within 6 months, you have to deposit your check. Okay. Kasi kung hindi mo i-deposit yung check mo within 6 months, stale na yan. Pag stale na yan, hindi na yan tatanggapin sa bangko. Ano ibig sabihin ng stay? Stale. Stale check, ibig sabihin, Nanakawin. hindi mo dineposit, hindi stale. Ha? Stale. Stale. Deposit. Hindi mo dineposit within 6 months from the date of the issuance of the check. Kung date ng check, January, kailangan January, February, March, April, June. May, June, i-deposit mo na. Or within that month. Kasi pag July mo na i-deposit, hindi na tatanggapin ng court yan. Because it's a stale Ganon. check. Ay, in ka naman nun. 6 months na sa'yo yung check. Ano yun? Tagal naman nun. Yan. Ginagawa, patutubuan mo ng ng halaman. So, kailangan alam natin yan, yung stale check, Yes. yung BP22. Yes. So, yung mga mere correction, bawal na yan. So, ano yung tinatawag na cross-check? Yung cross-check, hindi yung cross na ginaganon. Kung hindi may dalawang linya sa guhit. gilid, dalawang guhit. Anong ibig sabihin doon? For deposit. For deposit lang. Ibig sabihin doon, that is for, may purpose ang check na yan. Not for anything, may specific purpose and it should be checked by the bank.
That's why cross-check purely for deposit. Hindi mo pwedeng i-cash yun. Ay, nako. Marami ako natatanggap na ganyan. Cross-check. For ano lang, for deposit lang. For deposit lang. And it's okay. Ayan. At least ay tatabi mo, di ba? Oo. Huwag lang bouncing kasi wala Wag lang kang tatabi. bouncing. So far naman, sa awa ng Diyos. Hindi wala, yung mga nagbabayad sa akin ng talent fee. Legit naman. Legit. Okay, wala tayong masyadong oras. Maraming salamat, attorney. Saka namin Thank pwedeng you, attorney. hantingin pagdating dito sa mga Ayun na, Cheque? sa bouncing Bigyan lang akong cheque. bouncing. Make sure hindi bounce check, ha? Alam na alam ni attorney yan. Huwag kayong ano. By the way, you can visit my website sa www.marktolentinolow.com o sa Facebook page po natin sa www.facebook.com/marktolentinolow. You can like po my page and ngayon mayroon na po tayong mga 88,000 Wow. likers. Oh, wow. And yes, then sa landline natin within Metro Manila, pwede kayong tumawag sa 209-6203. I-repeat po, 209-6203. O sa mobile number natin, pwede kayong mag-text, magtawag, or kahit Viber sa 0917-329-5353. I-repeat po, 0917-329-5353. 5353 para sa mga bingingot. Hindi nyo masyado narinig. Nakita nyo naman dyan sa ating Yes, graphics. nandiyan, di ba? Nandiyan naman siya. Graphics naman yun. Okay. Maraming salamat, attorney. Thank you, Thank you very attorney. much. Kami po yung mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Bien Dacles. Babalik pa rin ang inyong Legal Minds. Bye! Pokemundo na. Pokemundo.